Na po kayong bumalik sa inyong mga upuan, mga kapatid. Kung saan po ninyo desired na umupo. So, tuloy po natin ang ating balitaan. Okay, so as of December 29, ay ito po ang ating Thanksgiving offering. Yan, 633. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, salamat po sa Diyos. Ayan. So ito po, patuloy pa rin pong naghahanap ng evangelist ang church. May nagpasa na ba? Konti pa lang? Konti na lang? Okay. So yung pong mga hindi pa po nakakapagpasa ng kanilang budget proposal sa ating pong committees and auxiliary groups, please do so, no? Para bago po mag-meeting ang ating Board of Elders, ay makonsolidate na po ito ng ating pong finance at ng program. Ayan. Kung may hampa po sa rep, pag po hindi nyo kinuha, lulutuin na po namin yan. Ayan. Tuloy na po ito. Tuloy na. January 17 po ang Board of Elders natin. Ayan, sige po. Ganon din po ang officers meeting ng Dorcas, January 17 sa Annex A. Okay, so ito po ang, ano po ito? Cluster 4. Cluster 4 po ito. Tama po ba? Cluster lang po ito, no? Cluster lang. Cluster fellowship ng ating po mga kababaihan. Sa Sabang. Okay, ito po yung Sabang, sa Sabang Christian Church, Church of Christ. Dalawa, no? Doon po ito sa, yung may campsite po, no? Doon po ito sa may campsite. Ng kala Brother Joel Formales. Okay, so yan po yung inyong gawain. So I know naman po, ito po yung nasa group chat na ng mga kababaihan po natin. Okay, so meron din po cluster fellowship this coming February 28. At dito naman po yung gaganapin sa atin sa Liliw. Okay, ang ating pong outreach sa Atimonan Church of Christ ay meron pong fundraising para sa kanilang church anniversary. I don't know kung pang ilan na ito. Pang 6 na, no? Kasi yung pang-4 ako yung nagsalita. Si Pastor John sa 5. Pang-6 na nga. Okay, so ito po ang kanilang fundraising, Daing na Pugot. Alam ko po, masarap talaga yan. Natikman nyo naman na yan. At di nyo na po kailangang i-memorize ang lasa niyan. Alam, pare-parehas po ang lasa niyan. Talagang masarap po yan. Tapos meron din po silang lumpiang Shanghai. Yan, kita nyo? Nasa may kasamang cross. Yung lumpia. Ayun. May cross ni Jesus. Pinag-pray po yung lumpiang yan. So, suportahan po natin ang ating mga kapatid sa... okay po. So, kung kayo po may order daw, ay i-approach nyo po si Brother Bonnie Monsalud dahil mamaya po pupunta ang mission team sa Atimonan. Okay? So, banggitin nyo po kay Brother Bonnie para pagdating po sa Atimonan ay ma-consolidate na po nila doon yung inyo pong mga orders. Daing na Pugot at lumpiang Shanghai. Iba po ang lumpiang Shanghai ng Atimonan kaysa sa mga Shanghai na natitikman nyo dito. Okay? Kaya, suportahan po natin. Para po sa mga mag-offering, you can send your offering through GCash, lalo na po yung mga kapatid natin sa online. And then, yung ating mga kapatid dito, pwede po kayo mag-send. Huwag nyo lang pong kakalimutan ang resibo na i-forward po kay Sister Dorishin Monsalud.
Ganon din po ang patuloy nating prayer at pagsuporta sa ating pong mga kapatid financially para sa kanilang continuous medication at yung kanilang pagpapagaling. So ayan po sila mga kapatid, suportahan po natin. At yun po ang ating mga balita. Kung wala na pong ibang dagdag balita ay nanyayan ko po na tayong lahat ay tumayo. At tinahanyaan ko po dito sa unahan ng mga kapatid natin na may pasasalamat po sa ating Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Lord God, salamat po sa oras po na ito. At kami po ay lubos na nagagalak sa iyong kabutihan at pag-ibig sa aming lahat. Laki po sa aming panalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may pasasalamat po sa iyo. Ang birthday po ni Sister Kathleen, salamat po. At ni Brother Richard Gawat, salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo po silang pinagpapala sa kanilang buhay. At ganun din po ang birthday ni Andy Boy. Lord God, we pray na ikaw po ang patuloy na mag-ingat po sa kanila. Magabay sa kanilang buhay, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. Salamat po at iba yung lakas ang ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Pagpapala sa kanilang mga araw-araw na ginagawa, protection and guidance, Lord God. At alam po namin, Panginoon, na yung dalangin na kanilang pong puso ay ipagkakaloob mo ayon po sa iyong banal na kalooban. Lord God, ganoon din po ang Thanksgiving namin sa wedding anniversary ni Brother Bernie and Sister Chits. Salamat po dahil patuloy po silang pinagpapala bilang mag-asawa, higit sa lahat sa kanilang paglilingkod. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po silang ingatan at ang patuloy na magbuklod sa kanila bilang pamilya at mag-asawa ay ang iyong pag-ibig, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay patuloy silang magtiwala po sa iyong kapangyarihan sa anumang pwedeng maranasan ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Lord God, dinggin mo rin po ang dalangin ng kanilang puso ayon po sa iyong banal na kalooban. At alam po namin, Panginoon, na hindi mo po sila pababayaan, ganun din ang kanilang mga anak. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na ikaw po ang patuloy na magbibigay pa ng maraming anniversary sa kanila bilang mag-asawa. Lord God, ganun din po ang prayer namin para kay Ivo, na ngayon po ay nasa bahay pagamutan. Lord, we pray for healing sa bata pong ito. Alam po namin, O Diyos, na kung meron man na dakilang manggagamot sa amin po mga buhay, walang iba po yun kundi ikaw. So Lord, we ask for your blessing sa batang ito, sa kanyang pamilya. Gamitin mo po ang mga gamot, ang mga doktor, upang siya po ay patuloy na gumaling sa kanyang karamdaman. At alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang kikilos sa lalong madaling panahon para sa batang ito. We pray for his recovery, Lord God, at lahat po ito ay aming tinataas po sa iyo. Gayon din po sa mga kapatid namin, hindi man po nakalapit dito sa unahan, pero batid mo ang pasasalamat ng aming pong mga buhay. Mangyari pong iyong kalooban sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magkamayan po tayo sa bawat isa habang inaawit po natin ang halina't sama-sama. Sama-sama, church, awitan natin siya.
Sabi nga po sa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yung sinasabi po sa verse na ito is assurance. Assurance na ang Panginoon ay parating nakaalalay sa ating lahat. Tinubos niya tayo sa mga kasalanan, inialay ang buhay ng kanyang buktong na anak. Napakagandang halimbawa po nito na tayo din po ay hindi dapat mawawala ng pag-asa. Ano man po yung mga pinagdaraanan natin, ano man po yung mga struggles na nararanasan natin sa ating buhay. Sa mga kasalanang meron tayo ngayon na hindi pa natin inaamin sa ating mga sarili, tanging ang Panginoon ang nakakaalam nito. All we need to do is to surrender all to Him and focus on change. Awitan po natin siya. Thank you, Jesus, for the blood. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne, so build it here inside. And there at the cross, you paid the debts I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus.
brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Kami po ay masaya na ikaw ay aming inaawitan, pinapupurihan, sinasamba. Salamat po Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na gumagawa sa aming buhay upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba sa iyo, ang aming papuri. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo kaming linisin sa aming mga pagkakamali, sa aming karumihan, sa aming mga kasalanan. Inamin po namin, Panginoon, na kami ay malimit magkamali, malimit magkasala. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Salamat sa iyong dugo na nabuhos upang kami ay patuloy na linisin. Panginoon, sa umaga pong ito, loobin mo po na ang bawat sa amin ay umawit ng malinaw ang isipan, masigla, ligtas sa anumang alalahanin sa buhay. At wala kaming gagawin, Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ito, kundi ikaw ay sambahin, papurihan, pasalamatan, at patuloy na bigyan ng kaluguran. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sobrang nakaka-bless po ang umagang ito. Amen po ba? Kung ganun po, bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. At itaas natin ang ating buong pusong faith para sa Kanya. I-claim natin lahat ng mga hinihiling natin sa Kanya na in His perfect time, ibibigay po niya ito sa atin. Samahan niyo po kaming awitan siya. Faith. Let's clap our hands for the Lord. Reaching for the prize, I'm giving everything.
faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise you, Jesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, and no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend.
You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Help me know you are me. Help me know you Ating pong ihanda ang ating mga sarili at babasahin natin ang salitan. Salita mo isang tanglaw na nasa akin ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kung ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning niaral mo sa akin. Labis-labis, O Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sangayon sa pangako mo, pasiglaring yaring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yung mga tuntunin mo ay turo mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yung iyong kautusan. Sa akin ay merong handang patibong ang masama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan, sa puso ko'y palagi ng dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na binigyan niyo kami ng buhay at pagkakataong makapanambahan, makapagpasalamat at muli pa'y makapakinabang ng inyong mga banal na salita. Patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin na kasamang nananambahan dito sa bahay-sambahan, maging sa kanilang mga tahanan. Loobin niyo po na muli niyong pakalinisin muli ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming kalooban, upang minsan pa'y damhin namin ang kagalakan sa pagpupurit at salamat sa inyo. Patnubayan niyo kami lalo tigit sa lahat ang inyong lalaking gagamitin sa umagang ito na siyang magdadala ng inyong mensahe. Dalangin namin ang inyong patnubay sa Kanya at alam namin, Panginoon, na gagamitin niyo siya upang ang bawat isa ay makinabang, magpakalakas at magpatatag sa mga salitang pagbubulay-bulayan namin sa umagang ito. Patnubayan niyo kami hanggang sa pagtatapos at maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa gitna
magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon at salamat po sa Diyos. At nandito po ako para ipakilala ang ating pong tagapagsalita sa umaga pong ito. At siya po ay hindi na rin bago para sa ilan, pero para sa ilan, siya po ay bago. Okay? At maaring hindi niyo po siya madalas nakikita rito. But anyway, siya po ay anak po ni Brother Pedro Oreta. Kaya kung naabutan niyo po si Brother Pedro Oreta, ay kilala niyo po siya. At kapatid po siya ng isa po nating membro ng vocal band, ni Brother Claro. At nais ko pong ipakilala po sa inyo ang ating pong tagapagsalita, si Pastor Jeff Oreta. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Pastor Justin. Magandang umaga po sa ating lahat. Doon sa mga nakakakilala po sa akin, originally po, ang tawag sa akin dito ay, nako, kilala talaga ako. Yan. Hindi na po ako nininervyos dito kasi mga ilang panahon po ay nakapagsalita na rin po tayo dito sa tulong ng Panginoon. But what I am excited about today is hindi po ako ang maririnig ninyo. And I'd like to share with you the Word of God. Can you say to your neighbors, brother, sister? Sabihin nyo nga, sabihin nyo nga. We are going to hear today the Word of God. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa umagang ito sapagkat ginising mo kami na buhay. Salamat sa bagong pagkakataon na makapagsisimula muli kami, Panginoon, nakasama ka at makikita namin ang iyong mga gawa sa aming mga buhay. At makikita namin, Panginoon, na tunay na kami ay iyong mahal. At hindi lang kami ang iyong mahal, kundi ang bawat anak mo na nasa paligid namin. Kung kaya't sa araw na to, sa pagnamnam namin ng iyong mga salita, hayaan mo na mahayag sa bawat puso ng iyong mga anak dito sa Liliw ang kahalagahan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ito'y aming dalangin at salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, medyo hindi lang po ako ganun Nasaan na po ba yung slide ko? Yan, baka piniprepare pa po. Okay. So, accordingly, ang atin pong theme for the month is First Things First. And ang napakaganda po dito sa ating theme, First Things First. Alam niyo po ba na maraming bagay tayong inuuna sa buhay? And what is to be reminded of us today, if there's one thing na dapat nating unahin sa ating buhay, every single day of our life, is the Word of God. Pakitaas nga po, Brother Jericho, yung, yan. Itaas mo nga lang ng kamay mo. Ano po ang tingin nyo sa bagay na yan? Pakilakas po. Ang tawag po dyan? Hindi po dapat Bible ang tawag natin dyan. From this time on, every time we see that book, that very book, and sana meron po kayo kasi ako po ang buko na andito na. Medyo updated po ako, digital na. Sige po, Brother Jericho, pakibaba. Ang tawag dapat po natin dyan, ang pagkakilala natin sa librong yan, na binabasa natin, supposedly araw-araw, is not just a Bible. It is the Word of God. And the big difference between the Bible and the Word of God, yun pong nakasulat sa ating title na The Guide and Light in Our Path ay magiging buhay. Sino na po rito yung, I do not know, Brother Jericho, nung nililigawan mo po ba yung iyong misis, na nakapagbigay ka ba ng love letter? Ayan, di ba? Sino na rito ang nakatanggap ng love letter? Siguro yung mga babae lang muna, no? Di ba, pag nakatanggap kayo ng love letter, nakakakilig. Bakit? Kasi kung ano yung laman ng love letter ni Brother Jericho, for sure,
pag binabasa yan nung dating kanyang girlfriend pa lang, si Sister Jing, ano? Ting! Okay, alam na naman natin kung sino yung kanyang misis, no po. For sure, nung binabasa niya yung love letter ni, I'm sorry, I have to, Ningning. When bibigay lang kita example, I do believe kinikilig siya. Hindi lang sa gwapo ka kasi. Okay, but sigurado ako, nararamdaman niya na buhay na buhay ang bawat letra at bawat salita na nakasulat doon. Most especially yung naku, hindi, I love you. And you know what? This God's word is the love letter of God to each and every one of us. I just don't know whether you're reading the Bible every day, but I encourage you, brothers, read these words. And today, and sana hindi lang tuwing Sunday tayo nakakabasa ng Word of God and somebody is reading the Word of God, or we all read the Word of God because nasa program, babasahin natin yung Bible, and hanggang mata at tenga na lang siya. And it's not really alive. Before I go on to my message, hindi ko po alam kasi napakadami kong gustong i-share because the Word of God is really so rich in my heart that kahit na kanino ako makipag-usap, 24 hours is kulang. But don't worry, hindi po tayo matatapos bukas. Sabi sa akin ni Brother Justin, 30 minutes lang po ako. Kaya pag malapit na po ako 25 minutes, sabihan niyo po ako ng ganyan. Kasi po, when I preach sa iba pong mga churches when I'm being invited, kulang po ang isa't kalahating oras. But I will try to squeeze everything into 30 minutes. But you know, we have a very, very beautiful message from the Lord today. And the title is The Word of God. Papaltan ko po. The Word of God, the guide and light in our path. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Okay? I'm very blessed kanina na narinig yung ating message, yung Bible study message. And buti na lamang po naalala ko, kasi pag umaattend po ako ng Bible study, meron po ako ritong isang kasama na classmate ko nung ako high school, elementary hanggang high school. Siya po si Romel. Nung kami po ay member ng Christian Youth Circle, CYC, tatlo lamang po kaming lalaki noon. Puro babae. Hindi ko po alam kasi pogi po kaming tatlo eh. Di ba? Ako, si Romel, at si Elmer. Hombro Bueno. So, alam niyo po ba, kanina, habang kami nag-uusap, anong ibig sabihin ng anxiety? Natuwa po ako sa sinabi ni Brother Justin, ni Pastor Justin, ano pa. Anxiety, lahat yung pinagdadaanan natin. And it is in the Word of God. And don't worry. Later on, mababanggit at makikita natin, so anxious yung tao na pag-uusapan natin today. But before that, before I move on, I'd like everyone to erase the word anxiety in its English term. Every time you become anxious, sabi kasi ng Bible, do not be anxious in anything. But in everything, submit your petition to the Lord. Ang ganda ng message kanina. So, if we are submitting the anxiety to our Father in heaven, from this time on, every time you become anxious, balisa, ito po ang gustong iwan sa inyo. Hindi po ako nagpapatawa, pero alam niyo po ba kung anong binulong sa akin ng Holy Spirit? Instead of anxiety, anxiety. Ang saya. Anxiety. Because every time you consider yourself passing through an anxious life path, the Lord says, rejoice. Now, are we ready to hear the Word of God? Amen? Amen. So, allow me to share with you our Bible. Parang hindi siya gumagana, no? Tama ba? Okay. Ayan. Medyo maliit lang po. Don't worry. I will be the one to read it. I will not ask you to read it. Pero when I read this,
please hear the word of God. Ang sabi po rito, sa pinili ko pong version, which is my favorite version sa Bible, ang salita ng Diyos. Ang sabi po rito sa mga awit 119 verses 105 to sa mga sumusunod, ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Nanumpa ako at muling nangangako, nasusundin ko ang mga matuwid na utos nyo. Hirap na po ako, Panginoon. Panatilihin ninyo akong buhay ayon sa inyong pangako. Tanggapin ninyo, Panginoon, ang taos-puso kong pagpupuri at ituro ninyo sa akin ang inyong mga utos. Kahit na ako'y palagi ang nasa bingit ng kamatayan, hindi ko kinakalimutan ang iyong mga kautusan. Ang masasamay na ganda ng patibong para sa akin, ngunit hindi ako humihiwalay sa iyong mga tuntunin. Ang inyong mga turo ay mana kung walang hanggan, sapagkat ito'y nagbibigay sa akin ng kagalakan. Aking napagpasyahan na susundin ko ang inyong mga tuntunin hanggang dulo. When I read this message, the message, these verses, this God's word, nakilala ko yung tao. Alam niyo po ba na yung taong yun ay hirap na hirap? Hirap na hirap ka ba? Tanungin mo nga yung sarili mo. Hirap na hirap ka na ba? Itong taong to hirap na hirap. Bakit siya nahihirapan? Dahil napakarami niyang kalaban. Ang sabi po dito, palagi ang nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang sarili ay parang nasa bingit lagi ng kamatayan. Siguro naman wala sa bingit ng kamatayan yung inyong buhay ngayon. Pero believe it or not, it is true. Lahat tayo may pinagdadaanan at nahihirapan. Mga estudyante na nga lang, hirap na hirap sumagot sa exam. Yung mga nanay, tingin po yung mga nanay dito, hirap na hirap sa kanilang asawa. Lalong-lalo na sa pagbabudget ng pera. Yung mga tatay, tumingin po kayo dito, hirap na hirap sa pagtatrabaho. Kabibigay mo lang ng sweldo, kulang na naman. Tapos lalapit pa yung mga anak mo. Tay, pengin pera. Nay, pengin pera. Kabibigay ko lang. Nawala po, nahulog. Saan nahulog? Doon po sa tindahan. Buti dito walang Jollibee, walang McDo. My brothers and sisters, meron pong isang napakagandang ginawa ang sumulat ng mga awit. Alam niyo po ba na hindi si David ang sumulat nitong Psalm 119? Alam niyo po ba? Meron lang po akong gustong sabihin din pala sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Whenever we read the Word of God, we should not look at it as if we are learning. Maganda na natututo tayo, pero mas maganda po na nakikilala natin kung sino ang sumulat at nagpadala ng sulat ng mga salita ng Diyos. So, what we are going to read today and what we are going to discuss today is something that must reflect sino ka nga ba sa mata ng Diyos. Because every time the Word of God is expressed, pag binabasa ang salita ng Diyos, ang ipinapakilala nito ay tatlo. Paano isinulat ang salita ng Diyos? Kanino sinulat ang salita ng Diyos? Kailan sinulat ang salita ng Diyos? At ang pangalawa, paano nakikilala si Jesus sa salita na iyong binasa? At pangatlo, para kay ano ba ito sa iyo? Applicable ba ito sa iyo? Nanay ako, anong pakialam ko sa sasabihin mo? Tatay ako, paano magiging parehong applicable to sa aming dalawang mag-asawa? If we see, or anak ako, or wala ako, ganito lang ako, tao lang ako. If we will always look at the Word of God this way, we will fail to see the message of the Spirit. But let me remind each and every one of us, tayo po ay anak ng Diyos. Are you a child of God?
Tanungin mo yung katabi mo. Mukha ba siyang anak ng Diyos o... Mukha ba siyang anak ng Diyos? Actually, wala naman po sa ating sa mukha. Nasa loob po natin kung talagang tayo anak ng Diyos. And kung ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ba na nasa iyo at namamahay sa buhay mo ang banal na Espiritu Santo? At kung namamahay ang Espiritu Santo sa iyong buhay, whatever and whenever you hear or read the Word of God, you will know the message. And the message for today will be revealed hopefully to all of us this way. But before that, pasensya na po talaga, napakarami ko pong gustong sabihin. Gusto ko lang pong magbigay ng trivia. Sino po rito nakakaalam kung ilan verses meron ang Psalm 119? Meron po ba nakakaalam sa atin dito? Kung ilan ang verses sa Psalm 119? Wala po? Okay. Sabihin ko na lang po para hindi kayo mahirapan. Pero kung bubuksan nyo lang po yung Bible, titignan nyo lang yung dulo ng chapter na yun, makikita nyo kung ilang verses meron. And the truth is, there are 176 verses in Psalm 119. Ito pa po isang trivia. Alam niyo po ba na ang Psalm 119 ang pinakang mahabang verse at chapter sa buong Bible? At ang nakakatuwa po dito, siguro alam to ni Brother Justin, ni Pastor Justin, ano po? Ang Psalm 119 ay sinulat, kung sino man po yung writer. Sinasabi po ng marami si David, but meron pong ibang nagsasabi na hindi po si David yan. Maaring si Ezra, maaring si Daniel. Kung sino man po ang sumulat ng Psalm 119, ito po ay nasulat na may expression ng alphabet ng Hebrew. Medyo mabigat po yung binabanggit ko at saka ito po ay information lang. But it is important for us to know these things. Why? So that we can appreciate more why this letter was written for us. And out of 176 verses, actually, 176 verses divided by 8. Ano po ang sagot? Kung yung mga magagaling sa math. Sino po nakakaalam dito? 176 divided by 8. Ha? 22. Yan. O, huwag niyo itong kakalimutan. Ilan po ba ang, sa alphabet ng Filipino, ilan po ang letters? Kung hindi alam, babalik tayo sa grade 1. Bago na ngayon di ba? 28. Opo, may N yan, may N. Tapos kasama na yung F, kasama na po yung X. Lahat po sila kasama na. At sa Hebrew po, there are 22 letters in Hebrews. At alam niyo po ba, sa Hebrew, walang vowels. Puro consonants. Kaya pag nagsasalita po sila, parang ganon. The reason why I'm saying this is because majority of us, when we read the Bible, this is what makes the Bible important and interesting. But the truth is, there are more than that for us to appreciate what the Word of God is. Himayin lang po natin sandali. Number 1. Ang sabi po ng sumulat, ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. What does it mean? Let me see. Pag pinatay po ba natin ang ilaw, tapos yung Bible, ginanan nyo, liliwanag ba? Magkakaroon ba ng flashlight? Magkakaroon ba ng ilaw sa harapan mo? If we will not allow the Holy Spirit, and it's a good thing for me to say this, today, let us allow the Holy Spirit to say what the Bible is saying. Ang salita ninyo ay ilaw sa aking paanan, nagbibigay liwanag sa aking daraanan. My brothers and sisters, yung pong tao na sumulat ng verse na to ay may pinagdadaanan.
At ang maganda po nito, anuman ang kanyang pinagdadaanan, para po sa kanya ang scripture, ang salita ng Diyos daw po ay hindi isang informasyon lang. This illuminates his life's journey. Ang ibig pong sabihin nito, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, sa totoo at sa hindi, alam mo man o hindi, kung bubuksan mo lang ang banal na kasuratan at babasahin mo, makikita mo ang tunay at ang pinakamagandang payo kung papaano mo haharapin ang iyong buhay. Ano man ang problema mo? Ano man ang pinagdaraanan mo, ang salita ng Diyos ang pinakamasarap at pinakamagandang pagdadaanan mo, magiging ilaw sa pinagdadaanan mo. Sa next verse, sinabi naman po rito, nanumpa ako at muling nangangako na susundin ko ang mga matuwid na utos ninyo. Hirap na po ako, Panginoon. Panatilihin niyo akong buhay ayon sa inyong pangako. Ang salita po ng Panginoon, ang salita ng Diyos, anuman ang hirap at affliction na pinagdadaanan natin ay may katumbas na pangako. Kapatid, if I were to ask you today, meron ka bang pangako ng Diyos na pinanghahawakan sa mga pangyayari sa buhay nyo? Ako po, I'd like to share with you a very, very powerful verse na naging sandigan ko sa buong buhay ko ever since ako'y nagtrabaho. Hindi ko alam kung paano ko nakita itong verse na to sa Bible, but I'm sure narinig nyo na po ito. Ang sabi sa Nahum 1:7. Saan nyo po ba makikita ang Nahum? Sa Old Testament, sa New Testament? Old Testament. Ang sabi po sa Nahum 1:7, I'm sharing this with you lang. The Lord is good. He is a refuge in times of troubles to those who trust in Him. I have never doubted the Lord. And because of that, napakaraming troubles po ang dumating sa buhay ko. And because of that, so many million times nakita ko on how God really, truly is a refuge in life. Ikaw, kapatid, anong pinanghahawakan mong pangako ng Diyos? Kung wala, it's about time. Itong taong ito, nanunumpa, ang sabi niya, panatilihin ninyo ang akong buhay ayon sa inyong pangako. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Then He said, tanggapin ninyo ang Panginoon, ang taos-puso kong pagpupuri, at ituro niyo sa akin ang inyong mga utos. Mga kapatid, ang pag-worship po ay isang bagay na kinatutuwa ng Panginoon. And usually, nag-worship lang tayo kapag may nakuha tayong maganda. May nakuha tayong bonus, maganda trabaho natin, may natanggap tayong magandang regalo, may maganda nangyari sa buhay natin. Pero the truth of the matter, the best worship that you can give to God is when you are in despair. Because, yung katulad ng message kanina, kapag ikaw ay may anxiety, it is a sign already that you need to call to God. Ang sabi rin ng banal na kasulatan, kahit na ako'y palagi ang nasa bingit ng kamatayan, hindi ko kinakalimutan ang iyong mga kautusan. Mga kapatid, para tawagin po ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos ay faithful. Okay? You should not be faithful. Hindi ka lang dapat nagiging tapat sa Kanya kapag maganda ang pangyayari ng buhay mo. Tapos pag ikay anxious na, hindi ka nasisimba. Pero nangyayari talaga yun. Kaya sinabi ni Brother Justin kanina, tayong malalakas, dapat natin silang huwag kalimutan. Because we need each other. We need to embrace each other. Para tayong katulad ng chain. Alam nyo ba yung chain? Bakit siya magkakadikit na ganon? Simply because your weakness is my strength. My weakness is God's strength. At pag tayo'y sama-samang magkakapit-kapit, in the name of love, then people outside of this building, the people outside the world, will see that we are part of the family of God. Why? Because we show that we love each other. Showing and sharing love, hindi lang po sa salita. Hindi na nga natin nakikita na hindi na nakakasimba, kinakalimutan na natin. Bahala na siya na narinig na niya ang salita ng Diyos. No.
the church is truly accountable. Tayo ang nagpapastol sa kanila. Tayo ay nagpapastol sa ating sarili. Jesus is our shepherd, but we ought to love each other. Also, sa huli sinabi rito, sa huli, 2 verses. Ang sabi rito, ang inyong mga turo, ang mana kong walang hanggan, sapagkat ito'y nagbibigay sa akin ng kagalakan. Aking napagpasyahan, nagsusundin ko ang inyong mga tuntunin hanggang dulo. Kapatid, narinig na natin yung message ng Word of God nang sabi, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. And sometimes, we ignore it. Bakit? Nagkaroon ka lang ng konting problema, bibigay ka na. Nagkaroon ka lang ng konting pagsubok, aayaw ka na. The Word said, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Okay? God's Word is not burdensome. It's both our present treasure and eternal possession. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung meron ka talagang gustong panghawakan na maaasahan, bagyo man, pang-sports na, pang-pamilya pa, hindi po to ever-ready battery, Bible po. Ang Word of God. That's why, today, I'd like to emphasize something. Narinig natin yung sinabi nung nagsalita at nagsulat. Sabi niya, the Word is Thy Word is a lamp. Tama ba? Unto my feet. Mali yata. Thy Word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Alam po ibig sabihin nun? Jesus is the Word. And if we do not see that Jesus Himself is the light because He is the Word, nagkukulang po tayo ng appreciation kung paano natin i-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi po ni Jesus Christ, I am the light of the world. And it follows like this. Who? Lagay niyo po yung pangalan niyo. Jeff, who follows me will never walk in darkness. Is it true to you? Are you walking in darkness or not? Kapag ikaw po ay naglalakad pa sa darkness, it means nakakalimutan mo yung sinabi, declaration ni Christ, you being my child, you being a believer of me, you will never work in the darkness because you became the light of the world. Paano ka naging light of the world? Simply because when you receive Jesus Christ as your Savior, He is already, you let Him to go inside yourself. In fact, may binabasa tayo sa salita ng Diyos, it is no longer I who lives in me, but Christ who died for me. Today, when we leave this day, this building, stop thinking about looking for the light. Now that we know, ang sabi ni Jesus Himself, I am the light of the world, whoever follows me, and that's each and every one of us, will never walk in darkness. Never! The word never means never. But will have the light of life. So, you are already an LED. Alam niyo po ba yung LED? Ha? Light emitting dude. You're the light emitting dude. Sabi rin po ni Jesus, kanina nakita po natin, sinabi ng writer, I will obey you. But this time, Jesus said, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. While He was praying sa Gethsemane, sabi niya, Father, Thy will be done. Let this cup pass.
but thy will be done. Alam niyo pa mga kapatid, He died for you. He died for me. He died for all of us. And don't take that for granted. When He died for you, it doesn't mean He just died for you. Ang sabi niya doon, He just expressed His total submission, His total obedience to His Father. That's why the Father was so pleased sa kanyang anak. Mga kapatid, we don't have to do what Jesus did. Ang sabi po ng Bible ay ito, He Himself humbled Himself, becoming obedient to the point of death. Did you know, mga kapatid, na pag tayo yung naging anak na ng Diyos, hindi na po yung obedience natin ang hinahanap ng Ama na nasa langit. He always sees the perfect obedience of Christ. At ang sabi pa po rito, by that will, which is the will of the Father, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Nakakalungkot. Marami po ako nakakausap ng mga Christians all over. They cannot even accept that they are holy. O, tingnan mo yung katabi mo, holy yan. Hindi yan holy cow. Holy yan. He was made holy by Jesus Christ. And to mean holy, set apart. Hiniwalay ka na ng Diyos sa mga madudumi. Hiniwalay ka na ng Diyos sa mga makakasalanan. And yet, we're always reminded that we still sin. We are still a sinner. No! God has made you holy already. Stay holy. God said, be holy for I am holy. But the reason we cannot be like that is because of our unbelief. How can I be holy? You're listening to yourself instead of listening to God who said, what are you? Holy. And that's the reason kung bakit minsan nahihirapan tayong mamuhay na banal. Because we don't believe so much. And then Jesus Christ constantly, who is in danger, katulad nung nagsulat kanina, ang sabi rito ni Jesus Christ. Then the Pharisees went and plotted how to entangle Him in His words. Mga kapatid, kung sino po rito ang tunay na nakakaawa nung panahon ni Jesus, araw-araw ng buhay niya, may nag-iisip na papatay po sa Kanya. Meron na po bang nangyari sa atin dito ron? Ganon? Wala pa po siguro naka-experience sa atin ng ganon. And then sabi ni Jesus Christ, although, sabi niya sa John 10:18, no one takes my life from me, but I lay it down of my own accord. My brothers and sisters, this is how much Jesus really, truly loves us. Binigay niya yung kanyang buhay para sa'yo. Pero alam mo ba, hindi lang niya binigay yung buhay niya para sa'yo. Meron siyang plano para sa ating lahat. And that is His resurrection. And kung wala tayo at hindi natin ninanamnam ang mga ganitong mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo, you know what? That's the reason kung bakit we are having a difficulty walking by the Spirit. We are always walking by the flesh. And if we walk in the Spirit, ang sabi ng banal na kasulatan ay ito ang pabaon sa atin ng Panginoon. As I close this message. When I say I close the message, usually may 15 minutes pa po yan. So I will close the message. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kapatid, how well do you know God? Kung meron po ba ritong pulis na papasok, may dalang malaking truck at maghahanap ng guilty, makakasama ka pa. Makakasama ka ba na kukunin at ilalagay doon para ikay makulong? Alam niyo po ba kung anong criteria para makulong ka? All the evidences of being a child of God will be found in you. Makikita kaya? Guilty ka ba na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Na si Christ ay nasa iyo at ikaw ay na kay Christ. Na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Kung kaya't your sight is no longer fleshy.
Kaya pag titingnan mo yung mga tao, actually, alam niyo po ba, isa sa mga sukatan kung paano natin malalaman na tayo ay kulang pa sa spirituality. Pag nakikita natin yung mga tao, kunyari, si Romel kasi yung pinakakakilala ko eh. Si Romel nakikita ko, ito, makasalanan to eh. I judge him already. Ito, bulakbol yan nung high school. Pero alam niyo po ba, kung makikita ko si Romel, he is my brother in Christ. I know meron siyang weakness, but God's strength is perfect in His weakness. And I love Him. And I will continue to love Him. Why? Because He is my brother in Christ. Did you know na I'm no better than you and you are no better than me? Why? Because we have the same Spirit of God. You don't feel it. It's true. It's not because of emotions. That's why you will have the Spirit of God. It is the declaration of God that he who is in Christ, the Spirit is in him. Did you know that the Spirit of God is in you? That's why sa akin pong susunod na pagtatapos, which is another 15 minutes, pero hindi po talaga. Ang sabi po ni Jesus, when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And He bowed His head and gave up His spirit. I will be finishing also. But before I finish, I'd like to share something with you. Sa pag-aaral po natin ngayon, I don't want you to learn this. The Holy Spirit does not want us to learn this, but the Holy Spirit wants us to implant this in our hearts. Ang sabi po sa pag-aaral natin, yung tao na nagsulat, eto po. Ang sabi niya, the word is a lamp and light unto my feet and my path. Because I have this word as my lamp and light, now I personally commit that everything that I will do will be based on what the Word of God is saying. That's why I praise God, and I will be brave and strong, not because I can, but because that's what the Word is telling me, because it is my eternal inheritance. But did you know that Jesus Christ said this Himself? I am the light of the world. Kung sinabi ng taong nagsulat na the Word of God is the lamp unto my feet, it's not just for one person. Jesus said, I am the light of the world. It's for you, it's for everyone na nasa labas, it's for everybody. Ang sabi ni Jesus, by my perfect obedience, you will be saved. Alam niyo ba na yung perfect obedience niya ay perfect obedience to the law of God? And because of that, we have become a child of God. Ang perfect na chapter sa Bible na po pwede niyo pong basahin ay ang chapter 8 ng Romans. Because sinabi ito sa Bible. Glorified by the Father. Jesus Christ was glorified by the Father because Jesus was happy to be here in this world. The Father was so happy in heaven because of Jesus, He will have the time to be with His creations. Ang sabi rin po, Jesus conquered the death. Jesus is an heir of God. And because of that, mga kapatid, this is our final application today. Kapag umalis po tayo ngayon at tumayo at lumabas sa building na to, this is not the church. We are the church. Dala-dala po dapat natin ang mga declaration na to ng ating Panginoon. Number 1, go home. Go wherever you are going as the light of the world. Go home, go out, seeing and knowing that you are the righteousness of God in Christ. Go home and go out and let's separate, knowing that because Jesus Christ was glorified, Jesus is glorifying you. So don't look down on yourself. Most especially,
anxiety lang? Ang sabi ni Jesus, you are more than conqueror because I have conquered death. If I have conquered death and I am in you, you are more than conqueror. Is there anything that we cannot conquer? Yes, a lot. We are going to do it by ourselves. But with Christ, ang sabi ng Bible, I can do all things. And last but not the least, mga kapatid, can I go there? Sino po rito ang may natanggap ng mana? Sino po rito nakatanggap na ng mana? Ako? Ako nakatanggap na po ako ng mana. Kayo po ba hindi pa nakakatanggap ng mana? Napakasarap pong makatanggap ng mana. Hindi ka pa nagmamano, may mana ka na. I'd like to leave this mana to anybody who would like to accept Jesus Christ as his personal Savior. Lahat po nating nabanggit, they are already possessed by the children of God. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, kung hindi ka pa nakakatanggap ng magandang balita sa buhay mo, ito na ang pagkakataon mo. Sinasabi ko sa iyo ang magandang balita ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Gusto ka niyang iligtas. Hindi dahil sa makasalanan ka, kundi dahil mahal ka niya. Alam na natin at alam na niya na makasalanan ka talaga. Pero hindi yan ang tinitingnan ng Diyos sa buhay ng tao at sa puso ng bawat tao. Ang gusto niya, maniwala ka na kailangan mo siya. At kung naniniwala kang kailangan mo siya, naniniwala kang mahal ka niya, lumapit ka because your declaration of faith will make you a child of God. Tayo po'y tumayong lahat. Habang inaawit po natin ang ating awit na panyaya, nanawagan po tayo, hindi sa sapilitan, hindi sa pananakot, kundi isang paalala at paanyaya na meron pang buhay na masigit pa sa buhay na meron tayo ngayon. Na kailangan natin ang kapatawaran ng Panginoon. Kailangan natin ang presence ng Panginoon, ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kay Jesus, lapit na. Hindi ka lalapit sa akin. Hindi ka lalapit sa harapan. Lalapit ka sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, ang tanging isa na makapagliligtas sa iyo mula sa kapahamakan, papunta sa langit na bayan na kung saan naroon ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Meron pong isang lumapit na kaluluwa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Anong pangalan mo? Jonathan po. Jonathan. Ngayong narinig mo ang salita ng Panginoon, naniniwala ka ba na si Jesucristo na bumaba mula sa langit ay Diyos? Opo. Naniniwala ka ba na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo at tinatanggap mo na siya ang iyong tagapagligtas at magpapatawad ng iyong mga kasalanan? Yes, naniniwala po ako. Naniniwala ka rin ba na sa tubig ng bautismo na kung saan mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpabautismo, ikaw ay tatanggap at makakasama niyang mamamatay sa tubig at muling mabubuhay upang sa ganoon magkaroon ka ng panibagong buhay na kasama ang ating Panginoong Jesucristo at matatanggap mo ang biyaya ng banal na Espiritu Santo sa iyong buhay. Naniniwala po ako. Ganon, mga kapatid, salamat po sa Panginoon sapagkat meron pong isang kaluluwa na tumanggap sa kanyang panawagan. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan, narito po, Panginoon, si Jonathan
Salamat sa iyong pagtawag sa Kanya. Salamat sa pagkatok mo sa Kanya, katulad ng ginawa mo sa amin. Ipagkaloob mo sa Kanya, Panginoon, ang kaliwanagan, ang katuruan, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong presensya sa magitan ng Banal na Espiritu Santo na siyang ipinagkaloob sa amin ng aming Panginoon Jesucristo. Pagpalain mo siya mula ngayon hanggang sa kanyang lakad na papasakin, na napupuntahan, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Lakad ng pananampalataya. Ito'y aming dalangin at muling pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay dugo'y itinigis ng Haring nagtiis. Buhay niya'y kusang naalis sa taong bulising. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang higit kong puso'y naibsan. Do'y natanggap aking katubusan, at ako'y masaya kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahirapan. Sa awang walang kapantay, pag-ibig niya'y tunay. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang igib kong puso'y naisan. Do'y natanggap aking katubusan, at ako'y masaya kailanman. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin ngayon ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon na parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, ay sinusuko namin ang aming mga sarili na nagkulang, nanghina at nagkasala sa mga nagdaang araw at gabi ng buong sanlinggong ito. O aming amang Diyos, sa oras pong ito ay nais naming alalahanin
ang inyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, na nabayubay doon, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, taglay ang kaligtasang ito. Aming Panginoon, dinadalangin na tulungan niyo kami na pahalagahan namin ang buhay na ito, kayo na namatay para sa amin, kami naman, Panginoon, ang siyang dapat na mamuhay araw-araw para sa inyo. Ipagpatawad niyo po ang mga naging pagkukulang at pagkakasala namin at humarap kaming karapat-dapat sa banal na hapunan ito. Ang inyong pagpapalang siyang sumamin mula ngayon at magpakailan paman. Amen.
Tayo po yung magsitayo na. At ang nagbibigay ng binhi sa nag-aasig at ang tinapay na pinakapagkain at magbibigay ng mga napakarami sa inyong binhi upang iasik at magdaragdag sa mga bunga ng iyong katwiran. Yaman kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal salita. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasama, kami ay iyong diingin at ang bayang ito iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lumamang kakamarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandali pong ito ay nagtatapos po kami na ang gawain namin sa umagang ito. Tuloy ang pagpapasalamat, Panginoon, sapagkat muli mo kaming pinalalahanan ng iyong mayayamang salita. Bago po ang lahat, Panginoon, ang pagpapasalamat namin sa nakaramang mga araw. Kami po ay inyong iningatan sa kabila, Panginoon, na mga may nangyayari sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ay hindi nagiging dahilan upang kami ay hindi maglingkod sa iyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita ay hindi po namin nalilimutan sa aklat ng Mateo ang isang powerful message na ibinigay mo na yung ang mga ibon saka yung mga damo sa parang nabubuhay, hindi sila nanampalataya. Kami pa na yung mga anak ang siyang hindi mabuhay para sa iyo. Kaya Panginoon, sana po ay maliwanagan ang bawat isa sa amin na hindi po kami exempted sa mga hindi magagandang pwedeng mangyari sa aming buhay sa kabila ng kami ay naglilingkod sa iyo. Yung mga pangyayari po na hindi maganda sa amin, yun po ang magiging dahilan upang lalo kaming tumindig at maging matibay sa iyong harapan upang sa magkaganon patuloy kami maglingkod sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po sa mga salitang amin napakinggan. Sa kinaumagahan, Panginoon, ang aming muling pamumuhay, ibigin mo dakilang Diyos na ang pag-iingat muli ang ibigay mo sa amin. Kung kami man po ay nagkakaroon ng mga karamdaman, okay lang yan, Panginoon, pero ilayo mo kami sa anumang uri ng sakuna, sa masamang tao na po pwedeng gumawa ng hindi maganda sa amin.
At sa aming paghahanap buhay, Panginoon, laging ikaw ang manguna sa amin upang sa magkaganong Panginoon, kami naman, Panginoon, ay magbalik ng nararapat sa iyo upang matustusan dakilang Diyos ang pangangailangan ng iyong banal na iglesia. Panginoon, sa mga sandang ito, kami personal na malapit sa iyo sapagkat isa sa anak mo ang nagpahatid ng mabigat na nangyayari sa kanyang buhay. Ang asawa po ng kapatid na Francis ay dadako sa isang operasyon. Nangangailangan po na isa sa malaking halaga. Alam namin, Panginoon, na tutulungan mo siya na kung paano iproseso ang tama upang sa magkaganon ay may raos ang karamdamang kinalalagyan ng kanyang asawa. At kami naman na iyong mga anak dito, Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahala ng bawat isa, matapos naming malaman ang lahat ng mga bagay na ito, ang aming charity chairman at ang iyong mga anak, ay handa naman po kaming tulungan ang aming kapatid na ito sapagkat kagaya ng aming napakinggan, pagmamahalan at pag-iibigan sa bawat kapatid ang dapat naming ipakita sa aming kalipunan ng iyong mananampalataya sa bagong ito. Panginoon, sa mga personal namang kadahilanan ng aming panalangin, tingnan mo ang puso at isipan ng aming mga kapatid, lalo na yung lingkod. Nababasa mo ito, dakilang Diyos, datapwat sa pamagitan ng panalangin ito, iyo pa rin kalooban lahat ang mangyari at ang diyang sa amin. Lahat po ng ito sa iyo namin dalangin sa dakilang Diyos ng iyong anak. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala na ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliu Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.